Hi guys! Welcome ulit sa aking YouTube channel. So today, this vlog, magluluto tayo ng dinailan. So, kung bago ka lang sa aming YouTube channel, ikaw ay mag-subscribe at click ang tiny bell para lagi kang update sa aming YouTube channel. So, ngayon, pakita namin guys kung paano lutuin ito ang itong dinailan. Dinailan. Ayan. Sa Bicol, kasi yung tawag dito, dinilan. Kung sa Tagalog naman is dinailan. Ayan. Kaya ayan, umpisa na natin. Kaya ngayon, magluluto ngayon nito si Daddy. Kaya tara, samahan niyo ako magluto. Hello to each and everyone. If you are new in my channel, my name is Mary Angeline Fermin, Mommy Angie in short, and also my little princess. And Daddy Chris, I'm from Bicol. We are here in Zambales to work and also make you happy. Always in giving some idea in my YouTube channel. If you are not yet subscribed in my YouTube channel, please subscribe for clicking subscribe button and hit the notification bell to always update in our YouTube channel. Don't forget to like and share guys. And please leave a comment and suggestion if you have any question regarding my video, and I give in time to reply you guys. God will always guide us. See ya! Ngayon kasi guys, ito yung kung wala kayong pambili ng masarap na pagkain, ayun, pwede na yon kasi sa mga naghihirap, pwede yun mga ulam. Kasi sa Bicol, ganun lahat yung kinakain yung mga walang masyadong makain, walang pambiling pagkain or ulam. Kaya, ang ginagawa nila, bumibili na lang sila ng dinailan. Kasi, mura lang yun sa probinsya. Siguro, nasa 5 piso lang yun pag bibili kayo nun sa tindahan. Pero kung bibili kayo sa market, medyo makakamura. Kasi binigay lang yun sa amin ni Papa. Kaya, shout out kay June, ay Fernando John Bermudo Jr. Hindi, joke lang yung papa ko yun. Kaya thank you pa sa gift ng dinailan. Kaya thank you sa maraming binigay mong pasalubong. Kaya ayun na nga guys, yung balik tayo dun sa dinailan. Yung nga dinailan is Dinailay na yun. Nagbubulol ako basta yun. Kasi sa alam mo na yun, sa Bicol, pag ang tawag doon, diniilan. O diniilan na lang para mas madali. Alam niyo na yun eh. Kasi pag Bicolano ka, alam na yan diniilan. Diniilan guys is, masarap siyang kainin. Ano lang kasi siya eh, para siyang asin kung titikman mo. Pero kung titimplahan mo siya ng pampasarap na may halong taba-taba na baboy, yan, lalong sasarap yung lasa niya. Kaya, hirap ka nga, wala kang pambili ng ulam na masarap, magdinailan ka na lang para sulit yung kain mo. Kaya, ayan, tara, umpisa na natin magluto. Ito pala guys, yung panghalo sa dinailan. Kamyas. Kasi kailangan to para hindi siya masyadong, tawag dito, maalat. Kaya, kailangan yan. Ito talagang pinakamasarap dito sa dinailan. Tapos, yun, meron kaming taba-taba. Ayan yung dinailan. Maliit lang siya. Pero marami na yun, guys, kung muna siya, iluluto mo. Ang kakailangan natin dyan na sangkap is sibuyas sa bawang. Then, cubes na. And sugar. Ayan lang. Umpisa na natin kung sa Tagalog, kung sa Bicol, mag-erase. Oh, by the way guys, sa mga taga Bicol, shout out sa lahat. Ang amoy pala guys, yung dinailan is, hindi mo yung ma-describe na amoy. Alam mo yung amoy na unique, kakaiba. Pero, sasabihin mo, pag naamoy mo niya, pag titikman mo na siya, ang sarap niya guys. Kaya, kahit ganyan lang siya kaliit, marami na yan eh. Isa na natin magluto. Kita mo yung hiwa. Ito, hiwa na. Ayan pala pag-ihiwa. Ito yung dinailan guys. Tapos hihiwain natin siya ng medyo pabilog.
para madali siya maluto. Tapos sa probinsya pala guys, itong mga ganito binebenta siya per piece na ganito, 5 pesos yata, 1 peso ganyan. Tapos yung iba guys, ginagawa nito, iniihaw lang to, lagyan lang ng kalamansi tapos iniihaw, pwede na yan. Masyadong maalat kasi ito guys eh, pang ano ka na asin, tumikim ka ng asin. Ayan, lagyan na si Daddy ng mantika para igisa na yung sibuyas at bawang. Umpisa na ni Daddy. Ngayon ginisa pa lang natin yung bawang at saka sibuyas. Tapos kahit hindi pa siya masyadong brownish guys, pwede na natin ilagay yung sahog natin, yung taba ng baboy at kunting karne ganyan. Yan. Para ma-toast na siya. Si Bibi. Yan guys, ginigisa na natin yung bawang at sibuyas, tapos yung taba, yung sahog natin. Kasi ito toast natin siya. Masarap siya guys. And pwede naman to guys pag ano, lagyan natin ng konting tubig para lumambot yung karne natin. Lagay natin yung kalahating pork cubes, pampalasa natin guys. Yan, patalsik na yung taba. Lagyan na lang natin siya guys ng konting tubig. Lagyan natin siya guys ng konting tubig para papakuloyin natin yung taba sa konting tubig para lumambot tong sahog natin, yung taba. Yan. A few inches later. Yan guys, kung mapapansin nyo is tinakpan muna natin siya kasi hinintay natin siyang kumulo. Ito na yung niluluto natin and hintayin na natin siyang hanggang mawala yung tubig kasi ang purpose lang natin nun is para lumambot yung taba na sahog natin. Kasi pangit naman yung sahog na. Ganyan muna guys, iwan muna natin siya ng ilang minuto. Few inches later. Babalikan natin yung luluto natin yung dinailan. Papakita ko sa inyo guys yung luluto natin. And ngayon ako yung naasahan ni Mami magluto ngayon kasi pagod daw si Mami. And yun lang muna ang ulam namin ngayong gabi kasi titipid kami. Titipid tayo ngayon, Mi. Walang pambili. Walang pabili ulam. Hindi, tipid lang talaga. Sige guys, pakita ko sa inyo. Yan guys, kalipas ng ilang minuto, ganyan na itsura guys. Medyo kunti na yung tubig niya kaysa kanina, pero may tubig pa siya konti. Pero pwede naman sa inyo guys, kung gusto nyo ilagay nyo na yung dinailan. Ito, hiniwa-hiwa ko lang siyang maliliit. Shoutout pala sa mga taga Bicol dyan, lalong lalo na sa Naga City kasi hindi pa kami nakakauwi. Baka ngayong April yata, baka makauwi din kaming Bicol. First week of April nasa Bicol kami. Then ngayon dito muna kami sa bahay, luluto muna si Daddy. Medyo mapapansin nyo guys, yung bawang sa sibuyas niya is, focus natin, medyo golden brown na siya. Pero yung taba natin hindi pa siya toast, pero I think luto na din. Ang amoy pala nito guys, dinailan, is sobrang, hindi naman yata sobrang baho. Siguro sa mga taga Bicol mabango to kasi sanay kami sa amoy ng dinailan. Pero dito sa Olonga po, ewan ko lang, wala kasi yata nabibili nga nito dito eh. Yan na guys, itsura nung dinailan natin. Ay, putok-putok na. Taan lang natin siya ng konting apoy. Sakto na lang kasi masyadong malakas yung apoy natin. Then para ma-toast natin yung taba, tapos ilagay ko na tong dinailan kasi purpose natin ito is dudurugan pa natin siya. Medyo tiyagaan lang yung pagduhog natin ng dinailan guys kasi medyo matigas talaga to and dikit-dikit siya. Kasi ang mangyayari nito guys is dudurugin natin siya na parang giniling.
And kung naamoy nyo siya guys, lumalabas na yung bango niya. Ang bango. Kasi dito kasi guys sa Olongapo, wala mo nabibilin dinailan. May pupo daw to guys. Ang sabi ng ibang napupunta sa Bicol, may pupo daw. Ayan siya guys, medyo duhog na siya. Tapos lagay na natin yung iniwan nating kamyas. Hinugasan ko na yung kamyas guys, baka sabihin yung hindi ko hinugasan kanina. Ayan guys. Tingnan natin siya. Ang purpose lang naman guys ng kamyas is para masim yung niluluto natin dinailan. Kasi yung lasa kasi nito guys is maalat talaga. Parang tumikim ka ng asin, pure na asin. Nakikita nyo siya is dumidikit na siya dun sa kamyas. Tapos yung kamyas natin is nalalanta siya. Pag maluluto na to is lalagyan na natin siya ng konting asukal para maiwasan yung alat niya. Pula-pula na yung outcomes niya. Masunog. Katapos ng ilang minuto, ito na yung texture niya. Nalanta na yung kamyas niya and medyo nagmantika na, golden tinis, nalusaw na siya. Gagawin natin is lagyan na lang natin siya ng sugar. Last natin lalagay is sugar. Ang purpose lang ng sugar guys, ang purpose natin ng sugar is ma-minimize yung alat niya. Kasi sobrang alat niya. Kaya lagyan natin siya ng sugar para mabawasan yung alat niya. Kung mapapansin nyo, madaming kamyas na yung linagay natin kanina. And naglagay pa ako ng sugar. Kaya sa mga probinsya kasi, yung ginagawa nila nito, ganito yung linuluto nila. And pwede mo siyang i-save ng ilang days. Ilang days mo siya pwedeng pagkatapos yung lutuin, kahit ilang days pa siya abutin, hindi pa siya agad napapanis. Kasi nga doon sa alat niya. Yung taba na linagay natin, nagmantika na siya. Then yung kamyas is, may papansin nyo, parang namula siya. Yung sa hotdog, parang hotdog na yung texture niya. And yung taba, nabalot siya nung dinailan. Linagay natin is bawang sibuyas, pork cubes kalahati, tapos dinailan, then kamyas saka sugar, yun lang. Ito na yung niya, outcomes niya. Yun guys, patayin na natin yung apoy. Ito na yung finished product natin. Luto na siya guys. Then isali na lang natin siya sa lalagyan. Yan. Ito na yung finished product natin. Guys, natin dito. Ito na yung finished product natin. Ganyan yung texture niya. Medyo creamy siya na papansin nyo parang din siya sa Bicol Express. Tapos pwede nyo naman siyang lagyan ng sili kung gusto nyo medyo maanghang. Kaso sa amin kasi si mami hindi masyado mahilig sa maanghang, kaya ganyan na yung texture niya guys. Yun na guys, ganun lang kasimple yung pagluto nung dinailan. Si mami yun nga, nakaluto na tayo ng dinailan. Thank you guys for watching this vlog, and sana nasundan nyo yung pagluto nung dinailan. At shoutout pala sa mga taga Bicol still watching, subscribe and like. Titignan ako ni mami, yaks. Guys, grabe ng pawis ko guys. So, basang-basa na sila din yung pawis kasi mainit nga doon. And yun lang guys. Please like, share, subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching and abang-abang kayo sa susunod na vlog namin. See you!